Alright mga kapatid, panibagong reaction video tayo ngayon. At the same time, meron tayong panonoorin at basahin mga kapatid, no? Mula rito sa Filipino Star, President Marcos at President ng Indonesia, si Widodo, nag-usap muli sa issue ng West Philippine Sea. Basahin lang muna natin to mga tol ng bahagya. Yan, tapos ay panonoorin natin yung panibagong resupply mission ulit, no? Ng ating Philippine Coast Guard. So basahin natin to mga kapatid, pag-uusap daw ni Ferdinand Marcos Jr., Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Indonesian President Joko Widodo ang issue ng tungkol sa South China Sea or sa eto nga no, kabuuan ng South China Sea mga tol. Kasi hindi lang Pilipinas no ang affected. Ang affected dito sa matinding claim dun sa 10-dash line ng China, no? Kahit naman ng ibang bansa na nakapalibot dito ay apektado rin. Yun nga lang, itong Indonesia ay isa sa mga may mahigpit na patakaran pagdating sa kanilang kiniklaim na karagatan. So hindi basta-basta nakakapasok ang China rito mga tol, which is sana nga no matularan din ng ating bansa mga kapatid no yung kanilang higpit pagdating sa usaping karagatan. Hindi ka basta-basta pwede pumasok diyan. Sabi nga dun sa ibang mga napanood natin mga tol, ito hindi galing sa akin to, galing lang dun sa mga napanood natin. 'Pag pumasok diyan ng bangka ng China o militia vessels ng China, arestuhin nila agad 'yan. Wa-warningan lang nila yan 'pag hindi umalis, lubog. Tindi, 'di ba? So gano'n 'yon. So eto Manila, Philippines, muling pinag-usapan ni na Pangulong Marcos, Ferdinand Marcos Jr. at Indonesian President Joko Widodo ang issue tungkol sa South China Sea. Si Widodo ay nasa bansa para sa 3 araw na official visit matapos na dumating noong Martes ng gabi. Okay? So, nag-usap sila rito, meron sila pinag-usapan. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Marcos na nagkaroon sila ng mabungang diskusyon ni Widodo tungkol sa regional events at mutual interest tulad ng development sa South China Sea at ASEAN Cooperation and Initiatives. Hindi natin alam kung ano yung tungkol doon. Okay, bukod sa South China Sea, nagkasundo rin ng dalawang lider na palakasin pa ang kasalukuyang kasunduan ng Pilipinas at Indonesia, mga tol, no? At isa yan sa magandang bagay na kailangan nating ginagawa, mga tol. Hindi lang kasi talaga nakafocus tayo sa US lang, sa Canada, sa Japan, Korea. Maraming mga bansa, mga kapatid, ang kinakasundo natin. No, mainit lang talaga ang mata ng China dito sa sa Amerika. Pero kapagka nakikipagsundo tayo, nakikipag-alyansa tayo sa ibang bansa, gano'n din naman, mainit din ang mata nila mga tol, Feeling kasi nila talaga atakihin natin sila, Grabe 'no? Ito, kabilang dito ang usapin sa politika, seguridad, enerhiya, ekonomiya at maging ang kapayapaan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nice. Samantala, pinuri rin na Pangulo Widodo na sa matagumpay na pag-host sa katatapos lang na ASEAN Summit. So, yun lang, no? Hindi masyadong malaman yung balitang yun. Pero eto, at least, di ba nakikita natin mga tol, na meron talaga tayong ah, mga kaibigang mga bansa rin, mga tol, na kailangan din natin paghugutan o pagkuhanan din ng inspirasyon. Paano nila nagagawa no, na proteksyonan yung kanilang soberanya kahit na sabihin nating maliit na bansa lang din sila, mga tol, katulad natin, pero nagagawa nilang talagang maging matigas at maangas doon sa kanilang claim, no? So ito, resupply mission sa PH troops sa Kalayaan Island sa West Philippine Sea matagumpay. So panoorin naman natin tong balitang to mula sa UNTV, mga kapatid. Play na natin. Matagumpay na nagsagawa ng week-long rotation and resupply o RORE mission sa West Philippine Sea o WPS ang Philippine Coast Guard o PCG. Sa isang pahayag ng PCG, nagsagawa ng RORE mission mula January 3 hanggang January 9 ang multi-role response vessel na BRP Cabra at BRP Sindangan. Naghatid ang mga barko ng mga essential supplies sa mga PCG personnel na nakadeploy sa Kalayaan Island Group. Samantala, pinuri naman ni Coast Guard District Palawan Commander Captain Dennis Labay ang mga PCG personnel na nakaistasyon sa mga isla para sa patuloy na paglilingkod at pananatili sa units na nasa WPS. Kaya talagang dapat saluduhan natin to mga tol, no? Etong mga magigiting nating PCG mga tol. Na talagang yan mga kapatid, no?
inilalaan talaga nila yung buong buhay nila para paglingkuran ang ating bansa, 'no? Kahit sabihin natin na pulis pangkaragatan sila, pero ginagawa nila mga tol yung kanilang magagawa at saka mahaba ang pasensya nitong mga 'to. Sa totoo lang 'no, sa dinaranas nila mga tol everytime meron silang resupply mission, yung panghaharang, pambobomba ng water cannon ng China, 'di ba? Pero nagiging mahinahon pa rin sila at hindi sila pumapalag. Siguro kung ilalagay mo diyan isang taong maikli lang ang pasensya, baka talaga nakipagsagupaan na 'yan mga tol. Gumanti na 'yan ng water cannon. Pero ang iniisip kasi nila professional sila, eh. Hindi nila inaano yung emosyon nila, 'di ba? Kumbaga labas yung personal emotion nila diyan. Ang hirap kontrolin mga kapatid ng emosyon. Kaya minsan hindi natin masisisi rin yung ibang mga kapulisan. 'Di ba kapag nasa rally, alam niyo 'yun 'di ba 'pag nasa rally yung mga relihista talagang binabato sila, pinagsisisipa sila. Yung ibang mga kapulisan hindi mo mapigil yung sarili nila siyempre bilang mga mamalo na lang na yantok, eh. Kasi alam mo 'yun, andodo'n ka sa sitwasyon 'yun, unipormado ka 'di ba? Dapat ginagalang ka pero sisipain ka, sisigawan ka, mumurahin ka, duduraan ka, alam niyo 'yun? Yung ibang mga pulis oo, nadadala pa rin nila yung pagka-professional nila, SOP talaga nila maging mahinahon. Sabi nga ano, eh, tawag dito, yung hindi ka talaga padadala 'no, sa emosyon mo. Merong term na para dun, eh, na nawala lang sa, isip ko 'no. Pero etong PCG natin mga tol, 'di ba ang hirap nung kalagayan nito mga tol. Bombahin yung water cannon nila, bobombahin sila ng water cannon, harangin yung barko nila. Tapos pagdating sa mga pro-China, unprofessional pa ang mga PCG natin. Baliktad eh, 'no? Baliktad eh, sila pa yung lumalabas na masama, eh, sila pa yung lumalabas na kawawa talaga, eh. Tuloy Wala nga namang natin. naging konfrontasyon ang misyon sa anumang Chinese vessel. Yan ang maganda dun, walang naging komprontasyon, 'no? So, naisagawa nila ng matagumpay. Dapat talaga laging gano'n mga tol. Yun naman dapat ang inaasahan natin mga tol, whenever na meron tayong mga resupply mission na katulad nito. Ito ang kinagandahan na long week, 'no, mula January 1 hanggang January 9, biruin mo lagpas isang linggo. Nakapaglayag sila, nakapaghatid, nakapag-resupply mission ng walang komprontasyon mga tol. Which is yun naman talaga ang dapat nangyayari 'no, dito sa ating, karagatan. Kasi nandirito tayo sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas mga tol, eh. Wala naman tayo sa lugar ng China, eh, wala naman tayo sa ibang lugar, eh, wala naman tayo sa lugar ng ibang bansa, eh, 'di ba? So dapat talaga every time na meron tayong mga resupply mission o kung anumang mga mission ang ginagawa natin sa karagatan, dapat walang pumipigil at walang umaano sa'tin, humahadlang o walang nanghaharas, 'di ba? Kasi eto ang kasalukuyang nangyayari mga tol, eh, 'di ba? Kapag nagkakaroon tayo ng resupply mission, partikular sa Ayungin Shoal kasi nandodo'n yung BRP Sierra Madre natin, 'no? Pinagbabawalan tayo ng China na magdala ng mga building materials o pangkumpuni, pangkumpune ng ating nabubulok na BRP Sierra Madre do'n. Which is wala silang karapatan mga tol. Sabi nga ng isang pro-China, may protocol na daw diyan, eh, na pagkasunduan ng Pilipino at Chinese, eh, 'di ba? Nung panahon ni ERAP kaya okay yung mga resupply mission. Actually, ngayon nga lang tayo nakakabalita ng mga panghaharang ng, China. Kasi nauudlot yung matagal na nilang inaasam mga tol, eh. Onting-onting panahon na lang, 'no, guguho't-guguho na yung BRP Sierra Madre, iniintay na nila yun mga tol, eh. Kaya talagang pinipigilan nila yung, mga building materials para tuluyan ng masira yung, BRP Sierra Madre at makuha na nila yung dapat nilang makuha na gustong-gusto nilang makuha noon pa. Well, hindi dapat dahil atin yon. Kaya nga sana matuloy na 'no, ngayong taon na 'to. Yung pinag-uusapan last year pa na sana magkaroon na ng permanent shelter yung mga sundalo natin doon sa Ayungin Shoal mga tol. Sana budgetan na 'yan ng Kongreso, ng Senado o sino mang kinauukulan sa gobyerno ang magbibigay ng budget para maisagawa na yung pagtatayo ng permanent shelter doon sa Ayungin Shoal mga kapatid. Kasi talagang hindi hindi natatagal yung BRP Sierra Madre na yun. Pagpahingahin niyo na yun, kawawa naman yun, 1999 pa sinadsad ni ERAP yun dun, eh. 'Di ba, 2024 na, uy, ilang taon na nakakalipas. 2 dekada ng mahigit 'to, magsi-silver anniversary na yun, oh. 'Di ba, nabubulok na sa kalawang yun.
At kaya todo ang pagbabantay ng China, todo pagpigil ng China ng kumpunihin 'yun para tuluyan ng gumuho. At kapag gumuho 'yun, aalis yung mga sundalo do'n, siyempre wala na silang tutuluyan, babakuran na ngayon ng China 'yon. Patay tayo diyan mga kapatid, 'no. Bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo mga kapatid? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.